Welcome sa Friday Calls, ang podcast kung saan hihimay-himayin at pag-uusapan natin ang values and beliefs ng modernong Pinoy. Come back to the young and beautiful you! Mga ate ko, this is the return of the comeback. Salamat, Jesus! At buhay na kami ulit. 'Di ba? Kamusta kayo, mga kasyabu? Eto muli si Kaka. Bumubuka, bukaka. For who? Many to mention po. Ako nga pala si Jorem, yung sinayang mo. Oh my God. Ate ko! Yung mga ganun. 10 seconds in. That escalated too quickly. This is Dick the Sick. And I'm Janine. Bayad na yung loan ko. I love it. Ang daming nangyari. Came back. Ito na talaga yon. Ito na yung return of the comeback. The come to the back to the come. Nauna pa kami sa 21. Yo, 21! Hey! Nauna, magko-concert tour na sila. Pero in fairness, no, yung announcement nila nauna lang ng ilang linggo bago kami. Diba? Hindi kami magpapatalo. Tayo syempre. talaga yung ginaya nila, nag-leak Oo. yung information natin sa YG. Ayoko na! Michigoshi po. O ito na nga sa comeback episode natin. Kayo mga kasyabu, you will also come back to the young and beautiful you. O diba, maipasok na. Pero ano? Ha? Di nyo alam saan galing yan? Feeling ko, may idea ako. Ako hindi ko Yung alam. may Pinanganak idea na ba ka. ako niyan? Uy, grabe ko naman. Parang sinabi mong 75 ako. Hello, 76 pa lang ako. Ano yung sinabi mo? Came back. Came back to the young and Feeling ko beautiful narinig ko you. yan sa House of the Dragon, Season 2, Episode 5. Sinabi mo. Ate, ang Valerian. hirap. Ang hirap. Valerian ano, nila sinabi. Ate cold. Ate cold. Dapat warmer. Doon tayo sa warmer. Sobrang cold. Hindi, yung Too ano cold, yan. ate. Yung Ano kay yan? Angelica de la Cruz ba yun? Angelica. Alin? Plastic Man? Princess Sarah. Entic Cabison. Hindi, Panganiban. Angelica Panganiban. Ano lang, napapanood ko lang yung clip sa Sarah, ang munting Facebook. princess. Sarah nga. Oo, Sarah to. Becky. Mara Clara. Hindi, Ruby. Sa Rubino. Lahat na no, Angelica. Ang Diba, dalawang pala Mrs. na? Reyes. Ano? Alam mo yung ang dami niyang Ate. alam, no? Sige, Diba? Ate Warmer. Warmer. Hindi ko alam yung title. Clip lang kasi napanood ko eh. Yung nag-aano siya sa commercial ng isang skincare product or something. Or Sige, sabon. paano muna? Bilis, ikaw nga. Ano? Ayoko, gago. So, si Angelica talaga nagsabi arte. nun. Si Oh, Angelica Angelica talaga. Okay. Yung Tama character naman si niya. Dick. Yes, true legend. Kasi that famous line came from the movie Beauty in a Bottle. Ganda yun mga ate. Panoorin niyo sa iWant TV. Hala na Meron ba nun sa YouTube? Meron pa na sa YouTube lang Loklok. ba? Meron Sa Loklok. Nasa lokalok. Yung Loklok friendly po. Movies 1, 2, 3. Sana Sino meron may sa Pirate mahalata na, Bay. ano eh. May torrent po ba nun? Pirate Bay. Si Jerem halatang di na nagsisine. Kasi nakakauna na siya sa atin. Yeah. Yung Deadpool, napanood na niya 2 months ago. Pero yun na nga. Kung gusto niyo panoorin, that line came from the iconic Angelica Panganiban, who's recovering, diba? Ay, Get well oo. soon po sa inyo. Diba? It's a kamag-anak. really good, feel good. Oo. Close kayo. Get Baka well si Chris soon, Aquino gusto mo ding Monsoon. batiin. Oo, si Chris naman, Gusto friend. mo? So, Balti, Chris, get well soon. I'm praying for you and your family. Again, sa lahat po ng gusto manood, i-PM nyo lang po si Anjorem at Anjorem on Instagram. Yes. Kasi it's a really feel-good movie na may job sa absurd beauty standards sa Pinas. And I think we can all relate to this, diba? I Okay. can remember, no, yung role ni Angelica Panganiban, kasi siya yung, yung sabi ni Di kanina, she's an aspiring model ng isang beauty product and sa parang audition, ang tawag mo doon, TVC. Di ba may tawag sa mga ganong audition? Baka Tapos, TVA. sabi sa kanya,
TV. TV audition. Or TVJ. TV. Ang Oh my hirap! God, babalik na naman tayo sa TGJ. Sino, Tito. Grabe. Kasi Anjo rin Grabe, yung TV. nag-New Year ano na, nakalimutan ko yun. Tapos ngayon, ito na, flashback. Mag-relapse ako. Kasalanan ni Janine to. Na-post ba yun? Ito ka na nga. Ha? Na-post ba yun? Oo. Nasa Ah, yung K-pop, Filipino. Papalakpak ba tayo sa Oo. part na to? Ay, nako. Ito talagang return of the comeback na to. Return of the comeback din po ng friendship kasi namin. Oo. Kaya kami ganito. Yes. Pero, ayun nga, going back to the movie, I can remember this line nung during her audition. Sabi sa kanya, ang ilong mo, medyo pangono. Ang taba mo tignan. Tapos sabi ni Vicky Bello, let's schedule her for rhinoplasty tomorrow morning. The reason why I asked you guys is because for today's episode, pag-uusapan natin ang body shaming. And I think we all know what body shaming means in general, hindi ba? Actually, I had to research Ako din. just to make Ay, sure. really? I mean, may Ay, really? Sige alam na. mo siya eh. Alam mo siya, pero just to make sure. Yung gano'n. Kung ano May pa ganun yung ba kayo? inclusion. Oo. Hindi, Oo. iba na kasi. Nanghingi ka lang ng validation sa Oo, Google. ganun. exactly. It's the Iba na kasi validation I need yung that. mga description ng mga kabataan ngayon. Ah, Iba na, oo. mas intense. Ay! Riz. Eh, Yung mga Riz. Ikaw muna. Ay! Tang ina. Ko, kasalanan ng Bini to. Hayop. O, diba? Pero to, let's define body shaming by its textbook definition. Textbook? Hindi naman ako nagbabasa nun. So, sabi nila, it is the action or practice of humiliating someone by making or giving critical comments about their body shape or size. Kayo ba? Ginawa niyo na ba to sa ibang tao? Every Oo, sa fucking sarili day. niyo. Hindi ko na po alam, Your Honor. Hindi ko na po alam. Oy, Damn! Ano, Di Christopher? who doesn't do that? Who doesn't? Raise your But hands. why do we have to normalize it? At yan ang malalaman I'm natin just sa saying. podcast. I'm just saying. Yes. It's not a good thing. Pero, I don't know. Sa atin kasing at least sa ating apat, when we do that, parang asaran lang sa atin eh. Pero iba na kasi yung panahon ngayon eh. Iba na. It's super sensitive na yung panahon ngayon na even the smallest of things, may something, alam mo yun. Pero sa ating apat, yung generation natin, wala eh. Kung sa atin lang, okay lang. Pero kung sa iba, di ba, hindi na maganda. Oo, kasi yung mga tao nung panahon natin, walang hindi nila alam yung word na boundaries. Hindi nga nila kaya i-spell eh. So, kaya siguro ganun. Pero I agree. Kaya nga yung henerasyon natin yung pinaka traumatized. Yung, Generational trauma. yes! Oo. Nasalo na natin lahat, kaya tinan mo yung mga Gen Z, Gen X, at Oo. General Public. Hindi na sila, Gen alam mo, Ad. General public. General Hospital. Lahat na ng Gen. General Muna. merchandise. Jenny. Generic General pharmacy. yung ginagawa. Generica. Ang hirap. Ang hirap. Oh my God. It's been what? 1 hour since this recording has started. Pero wala. We're just starting. O diba? Nasa textbook definition pa lang tayo. Pero we've already discussed na-touch na natin na it's something we all collectively experience. Lalo na sa early years natin in life. And to be honest with you, up until now, tamo kami for us four, napagbibiroan natin siya. Pero, well, sa bagay, sa araw-araw ba naman na buhay nating apat na nag-uusap tayo eh. Walang comment about my weight, walang comment about sa mukha mo, sa braces ni Jerem na wala na. Ay, diba? Yes. I love it. Yes, the longest Congratulations sa relationship height ni she Janine. had. Longest Milestone. relationship. 8 years. I love it. She already let go of her most toxic relationship. Oo. Kasi metal. May Kaya love-hate toxic. relationship kami yan. Pero it's time to let go. Yeah.
Diba? I love it. Kaya yan, lahat tayo may bubog sa kung anong itsura natin. Dagdag mo pa yung yung mga textbook body shamer sa pamilya natin, diba? But to note, this type of criticism can be made to others or yourself. You may feel unhappy with your weight or how your body looks and judge yourself harshly. Pero, sa dami ng sinabi ko, kayo naman, I want to ask you guys, when do you think body shaming starts? How does it progressively get worse? Pagbata pa lang, pisa pa lang, 'di ba? Anything paglabas mo sa mundo. Pagkita ka dun sa loob ng Ano sinasabi sa'yo dyan? Diba? Ano sinasabi? Sasabihin siya, ay, kamukha yung nanay, kamukha yung tatay, judge ka agad. Tapos pagtanda mo, kunwari, malaman yung baby, yung bata, gano'n. Kasi ako, lumaki akong chubing bata, eh. So, sasabihan ako ng mga ay, ang cute ang taba. Minsan nga, ang taba lang, eh. Walang cute. Walang cute. Buti kung may cute. Pero, diba? But like, hanggang nung teenage years ko, dala-dala ko siya. Kahit hanggang ngayon. Lalo ngayon kasi nakaka-LL na tayo, nakakakain na tayo kung san-san, di ba? Marriott na tayo. Hindi na tayo 69ers lang sa Jollibee. Wala nang 69ers. Wala na. Oo, dyan yung matanda ka na. Oo, ganun na katanda. Ganun na po talaga katanda. Pero yun, lagi mong dala yung insecurities. Kasi nag-uumpisa siya paglabas mo pa lang. Ala, yung ilong nagkalat. Diba? Hawak-hawak ka ng nurse. Sinabi, ala, yung ilong nagkalat. Ganun. Tsaka, eto napansin ko lang lahat tayong mga Asians judgmental tsaka body shamer. Hindi lang yun sa Pilipinas. All over siya sa Asian. So, diba sa Japan, grabe din yung body shaming doon. Bawal ka maging mataba doon. So, yung mga body shamers dito sa atin, hindi kayo nag-iisa. Dapat may GC kayo, mag-group kayo sa Facebook. Dapat meron kayo Body Shaming International. Yan. Tapos may conference din, no? Tapos may ID ka. Tapos may meeting, may meet up sila sa Singapore. May annual summit. Yan, yung mga May summit sila every year sa Singapore. Ilalabas nila na si Why not? RDJ. Robert Downey Jr. Anyway, maderail na naman tayo. Ganun si Janine. Ikaw naman, Dick. Ano ulit yung tanong? My God. Ano ba ito si Jumong? My God. So, when do you think Sick body na shaming daw. starts? And how does it progressively get worse? Iba't iba per tao eh. Sa akin naman, quite honestly, wala akong matandaan na time na body shame ako. Or siguro meron talaga akong short-term memory, no? Or I'm just too confident. Hindi ka chubby. Hindi ako chubby. Kasi bata tayo, di ba? Ayun yung, yung mga matataba. Di ba? Yun yung palaging mataba. Or unless sobrang pangit mo, ikaw yung mas... Uy, grabe. Mas ka din. Grabe, walang pangit dito. Diba? Sobrang Walang pangit. preno si Kuya. Yung- Perfect! Perfect na naman siya. Hindi siya kumakain ng Milo na powder lang dati. Kaya Ate, new ito season na tayo. Ate, perfect I mean, pa rin siya. New season na tayo. If you have any facial defect, di ba? Parang mas mataas ka dun sa mataba, dun sa hierarchy ng mga binabody shame. May hierarchy. What? Meron naman talaga parang... Si Dick, May bully to gawa-gawa before. siyang hierarchy Bully sa ba si utak Dick? niya, Oo, girl. may hierarchy siya. God damn. Hindi ako bully Just, yun lang yung observation ko as Okay. someone Ano? na, alam mo As a yung... person na walang- baon Chucky araw-araw. C2 isang cooler. Oo, nagbabaon Tapos may si flying saucer siya palagi. Hindi, as a person na yung mahilig mag-observe sa paligid. Tapos hindi ginagalaw ng iba, yun na lang. Ayun. Ouija board. Oo. Anong hindi ginagawa? Nag-o-observe. I can't answer this question ng maayos kasi hindi ako... Oh my Kasi God, hindi parang... niya perfect. na-experience. Oo, hindi ko Oo. masyadong na-experience. If Kasi anything, sinasabi sa'yo, mas pogi na-experience ka. ko siya sa sarili. Within myself lang. Yan kasi yung sinasabi sa kanya, gwapo siya. Pogi-pogi naman ang bata ko na to. Yan. Ganun. Yan. Kaya hindi niya nakikita as negative. Well, whatever happened. Whatever. Kaya pala feeling niya, hindi niya ma-let go yung feeling of being perfect. Mm-mm. May perfect syndrome siya. Main yeah, character. perfectionist Oo. ka, diba? Yes. Siguro i-unpack na lang natin yan after this recording. Kasi May parang Galaxy Unpack. feeling ko, oo. Parang
feeling ko, parang virtually makakasapak ako. Doon na tayo kay Anjorem. Ay, ako madami akong iyaano. Yes. Yeah, Unbox. Ang tawag mo? Unpack. Unpack. Gusto mo Influencer. Unfuck. Ito cellphone. Oh my God, Janine. Nag-blank yung utak. Samsung nanginginig na ngayon sa Sorry, Galaxy sorry. Unfuck. TM. Trademark. Hindi. Uy, nakarelate ako dun kay Janine. Yung Ano yun? pagkaano mo pa lang, pagkasilang mo pa lang, may Oo. lait na agad sa'yo. Laging kinukwento sa akin yun ni tita before na. Kasi siya yung midwife nung pinanganak ako. Tapos, lagi niya binibida na, ang pangit-pangit ng batang to. Pagkalabas pa Good lang job. sa nanay ko, Dok, bakit ang pangit? Gumanon daw siya kay Dok. Tapos, totoong kinukwento niya to sa akin at sa lahat ng kamag-anak namin. Tapos, sabi lang daw ni Doc, ay hindi gaganda yan paglaki. And Doc was right. Doc was right. Deserve talaga yung doctorate degree niya. Deserve. Oo. So, yun. Yung 10 Agree years ako. residency niya. Yes. What I guess. Dermatologist pala. Hindi pala siya yung OB ni mama. Hirap. May tanong lang ako sa'yo, Jerem. Bakit kinikwento sa'yo? Ante mo. Yung ganong kwento. Yun. Diba? Feeling niya cute siya. What's the purpose? I don't Oo. know. Bully kasi yung... Bully kasi sila. Bully kasi sila. Okay. Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam yung purpose actually. Pero dahil doon nasira yung childhood ko. Anywho, agree ako kay Janine na mula pagkabata, doon pa lang. Simula nung dilait ka ni Aling Tessie, na pangit ka or mataba ka. Ina mo, yung Tessie. Si Aling Tessie. Doon na nagsimula yun. Si Sarah. Si Sarah. Si Yung Sarah. kapitbahay nyo sa Camellia. Oo. Ayaw makipaglaro kasi ang taba ko daw. Tangina mo, Sarah. Sinong marami anak ngayon? Come for her. Come for Sarah. O, diba? I love it. So, collectively, maliban kay Dick, childhood. Oo. Pero actually, it's true dahil according to a study done by Robert Abelio from DLSU in 2019, o diba, si ate mo well-read. Diba? The culture of fat shaming is Thesis prevalent in Philippines. Oo, thesis. Ate, I love it. Oo. Ganun talaga kapag you're academic and you're an intellectual. Hala. Sorry, hindi po kasi ako nag-aral. Sa farm Hindi lang mo rin kasi kilala ako. yung pala teacher Hindi mo. ko na po maalala, Your Honor. Sa farm lang kasi ako. Homeschooled kasi. God damn it, someone deport her. Kakaloka. Ay, nako. Pero ayun, it's prevalent in Filipino families and perpetuated in society. Diba? I love it. Big words. This being formed within the family and inculcated into the mind of the large individuals. Ayun, kakasabi sa'yo ng jubis mo, yung ilong mo, bakit from right to left, 10 centimeters, ganyan. So, kasi Yung ilong mo, no? Yung Coastal ba yun? circumference, equal ng circumference ng mukha mo. Nangyari. end-to-end pala. Oo. Imagine mo kapag nagkasakit siya. Ang hirap. Alabe, pag sinipon siya, paano kakasya yung yung poison? Inhale. May sinusitis. Paano? Ate, what if may pollen Oh my allergy, God. tapos katabi nila, sampagita? Ang hirap. It's such a struggle. Uy, tayo nang babody shame ngayon eh. Oy, Oo. grabe. Kasi Yeah. personal Aminado. experience. Ah, I personal think, yung mga experience. gantong job, we can only do these jobs kapag you experienced it personally. Ang pinaka ko kasi bubog ko yung ilong ko tsaka yung taba ko. So, kaya akong mag-joke na. Sabi mo ko taba, sabi ko taba ko. Sarili ko taba this morning. Diba? Pero, ito ka na nga, going back. Another study shows that yung body shaming, it starts from peers. Mas malaki yung porsyento na peers ang mas naapektuhan ka due to peers,
followed by family. It's always the family. It is. And Yes. social media. So, recent to, this was just like 5 years ago. Ayan. Since ito na nga ay na-experience natin from a young age, it plays a huge role on overall body image and low self-esteem from adolescence na nabanggit nga ni Anjarem kanina, it highly affected her. And we were there during her journey. Aw. Diba? Lalo I yung love it. The commentaries latter parts of the journey, at least. latter parts ng journey. Ay, hindi, magkaklase kami nung high school, di. Ay, magkalas. Tatlo yung katawan. Oo, kung kaklase kita nung high school, edi sana hindi ako nabully nung high school. Oo, hala na, siguro na-guidance ako. Oo. Pero ayun, commentaries on our body ay madalas being passed off as a joke. Parang ganito. Pero sa occurrence ng regular family reunions or after church meetups, ate. Yes. Ate talaga. Kakasimba lang. Baka ano. Mm. O, diba? Mascard Yung mga lang ako. knock-knock nila ate, nako, mukha mo mananak-knock ko talaga. Sabihan mo akong mataba. Diba? After church talaga ba? Best example yun nga, yun na experience ni Anjarem. No kid deserves to hear what she heard from her kamag-anaks. And it took her years to love herself and we are so happy na she has overcome yung malaking tinik na yon sa self-esteem niya. Aw. This is how it progressively gets worse when it highly impacts your daily life. You refuse to eat properly, you develop an eating disorder. Di naman na ganun si Jarem, pero like, I know someone personally na nagkaroon siya ng anorexia. Eh, nakala nyo, suka-suka lang yun. Ate, hindi. Ate, hindi. Nakakatakot siya to have. You refuse to properly take care of yourself by being too much active or not at all. And in that way, you end up hurting yourself. We might not realize this by ourselves, but I do hope na everyone would have someone in their life who cares enough, empathic enough to notice before it gets bad to worse. Just like for us, kailangan makakita ka ng Karen, ng Dick, at ng Janine sa buhay mo. Di ba? Tingnan mo, ang ganda ng buhay ni Jarem ngayon. She's thriving. Aw. But Nakita ka ng dick. She's 58. You lock the door. You always lock the door. Yeah. See a dick? Hide your wife, hide your kid. O kaya mahal na mahal ko kayong tatlo actually. Oh! Ako okay lang. Cheers tayo. Ako okay lang. Ang hirap pag wala ka talagang empatiya sa buhay. No? Kasi ito si Janine nga lang green siya. Siya yung Grinch. May puso naman siya. Para naman siyang saging may puso. Ako si Ebenezer Scrooge. Ang hirap. Burmans na! Ebenezer. Pero eto, alam niyo ba, masingit ko lang. A study done on Davao students in 2023 by Escoton et al., I love it, showed na ang coping madalas sa body shaming is nonchalance and distraction. The peer support came third, which is like, hala, mapapaisip ka kasi nasanay na lang tayo sa mga gantong komentaryo na we just brush it off. We all know naman na body shaming can lead to unhealthy habits and worse, mental health issues. Kayo ba, sa personal experience nyo, did you develop something like an unhealthy habit or deterioration ng self-worth? Ganyan. Start tayo sa negative effects it had on you, lalong-lalo na ikaw, Jarem. Thank you so much for that wonderful question. Yes. Pwedeng paulit po. Ang haba ng sinabi niya, no? Error 404. Madaming negative effect. Number 1 na naging effect for me is negative self-talk. Naging seryoso siya bigla. No? Ang dami kong sinasabi dun sa sarili ko na lalong nagpapababa ng self-esteem ko. Kaya lalong lumulubog si ate mo girl. Tapos, I judge myself harshly every day. To the point na ayaw ko nang humarap sa salamin. Kasi ayaw ko nung nakikita ko. Ayaw ko nung sarili ko. Ganon. Tapos, meron ka ng certain na body image, yung standard na ini-imagine mo na dapat ganito. Ganon, dapat hindi ganito. Ganon. Tapos, it feels depressing kasi nga, I'll never be satisfied. Yun yung nasa isip ko, I'll never be satisfied of how I look. Tapos, connected dun sa number 1, yung second na naging effect sa akin is people-pleasing. It's hard for me to express my needs, likes or dislikes, mga ganyan. And I'm unable to hold boundaries or even keep myself safe. Kasi nga,
I don't want other people to judge me more. Kasi mas lalong masakit. Diba? So, keeping other people happy becomes a survival skill for me. And until Nice. now, ayan, may mga events pa rin in life na nakakapag-trigger sa akin yung trauma na yan. Na minsan makikita mo na lang yung sarili mo na nandun ka na naman. Hindi mo napapansin, nandun ka na naman sa black hole na yun. Then you're struggling to get out. Pero ayun, medyo nakakapagod. Pero eventually, kaya mo yan. Kakayanin naman. True naman. Kaya mo naman yan sa Kaya yan. constant yoga sessions for like, Ay, 3 laki years, lang, 4 years. 2 years. Yeah, 2 years. Oh, laki ng tinulong sa akin ng yoga. Grabe. Oo, malaki talaga. Ang daming nadulot ng yoga sa'yo, Jerem. Ano ba? Parang may iba. May ibang Iba nga kasi meaning. yung ngiti niya. May Grow neat. up. Self-awareness, number 1. Kala mo Yan Ano lang. yung mga negative self-talk na... Na sinasabi ko. Ba't kasi ang pangit mo? Mga ganun. Or, ang bakit bang hair ko Like, ngayon? Ano yung lahat nagtitrigger negative. ng negative self-talk? Trigger? May trigger ba or talagang pagising mo sa umaga, pangit ko? Parang ganun. Oo, may mga ganyan. May Tong mga araw ina. na ganyan. Oo, No? pinang pangit ko. si Isa. No, pag naaalala ko yung kapag may salita, kunyari, may pumuna sa akin. May pumuna sa akin na, ang iba yung mo ngayon. Ano nangyari sa'yo? Ganyan. Ay, shit, iba na naman. Ganon. Hindi na, bumabalik na naman ako sa ganon. Nung nawala yung braces ko, ito, recently lang, nung nawala yung braces ko, parang, it turns out, na parang naging safe haven ko siya. Kasi nga, nag-iba yung itsura ko nung may braces ako. So, nung nawala yung braces ko, bumalik na naman siya sa dating ako. Nakikita ko na naman yung sarili ko na, yung high school, yung sinasabi ko sa inyo, yung high school na ako. So, nakikita ko na naman siya. Bumabalik na naman yung mga memories na na nabully ako before. So, medyo, ayun, nagtitrigger. Tandaan mo, Jerem, mas maganda ka kaysa kay Ramona Thorns. Who the heck is that? si Alam Arce ko Munoz. Oo, yun. Kasi Ay, ganun yung, maganda si diba, Arce. maiksi book niya ngayon. Oo. Gusto ko yun si ate. Love ko siya. Oo, ako din. Pero mas maganda ka doon. Mas maganda ka kaysa kay Nadine Lustre. And, kapantay ko siya ng ganda. Okay? So, Oo. maganda ka. Kapag magkakapantay. Oo. Okay Shut up, lang. Jimmy. Hindi naman ako ganun. I mean, okay lang sa akin. Tanggap ko na I'm not pretty. Pero, yun lagi yung sinasabi sa sarili ko. I'm not pretty, but I'm more than that. I love it. Mic Kayo drop. na yung Come maganda. back! Kayo na yung maganda. Okay lang. There's more than sa pagiging maganda. Oh, there's more than being pretty. Ang sa akin, ang hirap kasi nga 'di ba hindi ko siya Perfect ka na-experience personally. Ayun na Oo nga pala. Pero, ano na lang, may sinabi si Angerem na nag-ano sa akin, parang nag-light up yung utak ko. Gumana siya ng konti. Kasi nga 'di ba, hindi ko siya na ano sa ibang tao, pero yung sarili ko, ako mismo yung nagbabody shame sa sarili ko. Grade 5 ako, nagbakasyon kami sa Leyte. Tapos, syempre, para kang city boy, yes. Ay! Stop that! Diba? Stop that! I don't know. Tapos, syempre, city boy ka. So, parang yung mga tao sa'yo, diba? Parang puging-pugi. Yun nga, puging-pugi sa'yo. Tapos, syempre, yung mga pictures kayo, diba? Yung mga Kodak pa, yung mga film. Tapos, ano mo pa. Tapos, pagkakita ko dun sa picture ko, putang ina ko to. Alam mo yung sobrang itim ko. Tapos, yung itsura ko sa mga picture ganyan na. Yung parang konti na lang tutulo na yung laway. Kasi, what? So, ayun, simula nun, kaya hindi ako mahilig magpa-picture. Dahil doon. Ayun, yun yung, ako yung nag-body shame sa sarili ko. Good job. Yun. Good job. Self-harm. Oo, self-harm. Ay, wala kasi akong ma-share. I'm so sorry. I'm perfect. I mean, Si ano ba? Gretchen Winners. Gretchen Winners. Okay, ikaw Gret. naman, Janine. Sa akin, wala minention to ni Karen kanina. Kasi di ba tulad nung sinabi ko kanina, dala-dala ko siya
until even now, kahit nung college days, feeling ko yun yung peak na ano eh. Nung pag tinitignan ko ngayon yung mga picture ko, sobrang payat ko pala nun. Pero even that time, pangit na pangit, tabang-taba ako sa sarili ko. Kasi yung mga tao din sa paligid ko, parang negative lang yun lagi yung pinupuna. Kasi sa Mapua nag-aral, so walang uniform. So araw-araw naka-civilian ka, di ba? Para damit mo. Sabihin ng sarili mong nanay, magpalit ka nga ng damit mo, kang lumpia. Yung ganon, di ba, tanginang buhay talaga. Emotional damage. Tsaka, kaya din ako pala pumayat nung gano'n. Hindi ko, tulad nung friend mo, Karen, hindi ko alam na, kasi ngayon lang natin nalalaman yun na sakit pala siya. Kasi ginugutom ko yung sarili ko. And there were times na pinapathrow up ko yung sarili ko. Para lang, maano mo na, alam mo yun, yung, alam mo yung feeling ng busog? Ayoko maging feeling busog. So, ilalabas ko. Pero hindi siya nagtagal. Hindi naman ako siguro nakatulong din na nag-stop nga ako sa college noon. Siguro kung tinuloy-tuloy ko rin yung lifestyle yun, yung mag-go down ka sa rabbit hole even further. Pero yun, hindi ko alam Buto ka na lang. Ganun, oo. Kasi umabot sa point, nagva-violet na yung kamay ko. So, Oh my God. Violet yung kamay ko. Akala ko kasi mahilig ako mag-cutics. Mahilig ako mag-palit-palit. Almost araw-araw. Na iba't iba yung ko. So, akala ko dahil dun. Tapos yun nung naging okay na yung buhay ko. Meaning, nagtrabaho na ako. Hindi na ako, nagko-cutics pa din ako nung madalas, pero hindi na siya nag-purpose. Sabi ko, siguro naging effect siya nun dun sa sa katawan ko dating ginagawa. As in, magfo-fall yung hair mo. Nagde-deteriorate yung katawan mo. Kasi, ganun yung So, imagine ako, naging aware pa ako agad. So, mabilis ko siyang mabilis siyang dumating, mabilis ko rin siyang natanggal sa akin. Imagine yung iba na hindi natin alam na ginagawa. Constant na. So, ang daming niyang nagagawa sa katawan. Kasi wala ka nakukuha ang nutrients eh. Kaka-throw up mo. Well, tinatanggal na. Parang yung kila Katniss. Yung pinapasuko yung mga sarili, sobrang yaman. Ayun. Yun sa akin. Yun yung negative effect na hindi ko alam na ganun pala siya ka-negative. Diba? Various experience tayo. I love it. Pero sa akin kasi, yung nakarelate ako kay Anjerem when it comes to negative self-talk. And mostly, ito yung unang nag-engage tayo. Yung, kasi sabi ni ganito mataba ako. So, mataba talaga siguro ako. Like, pangit ako. Hindi ko kamukha si, sino ba pwede ko? Angelina Jolie. Ang layo. Si ate. Andrea Brillantes, ayaw mo? Ay, ate, okay na ako. Ate, I'm fine. I'm all good. I'm perfectly fine. My 80 kg self is already fine. Pero ayun, speaking of 80 kg, yun yung bubog ko ngayon. Because I gained so much weight over the last 2 years. Tas, yung makakita ko ng old photo ko, I'm 10 size smaller. 2017 was my year. Because number 1, I was depressed. Tapos, like, I was yung bewang ko, 28, girl. Can I go back? Charot. Yeah, but you were thin pero unhealthy. Yeah, thin ka lang pero unhealthy. Oo, but still, I would choose to be that kasi mas madaling maging backpacker. Kasi babe, kaya yung damit mo ng lang, kahit panty lang dalhin mo. Ngayon hindi ako makapagdala ng panty, ate. Like yung dapat balot na balot ako. Like a lumpia. Oo, ganun. May dala ka nga bang pan, ibalot mo nga ba talaga? Side A, side B. Yun na nga. Meron akong napkin, pero wala akong panty. Ate, so paano na yun? Yung napkin mong may menthol? Sa pants yung napkin ko. Oy, guys, advisable yun. Advice ko lang sa mga sa mga magta-travel sa sa Phnom Penh. Meron silang menthol na napkin na 1.99 meron din USD nun sa lang. Thailand. Oo. Si Sophie. Ayun naman, na-derail na naman yung mga gago. So, ayun, parehas kami ni Anjerem ng bubog. Tapos, well, for me, now, I'm very conscious of my weight.
Tapos, si ate mo na hindi kaya tumakbo, lakad na lang siya. Pero it tires me. It doesn't make me happy. It clears my head. But I'm not happy. I'm walking at 40 degrees heat just to get, like, I don't know, ilang km ako kahapon? 16? Iniikot ko yung Dubai Mall. Please, nabuhay ito. Tapos, alam mo yun, yung sensitive ka na, tumatanda ka na, conscious ka na, people who are quick to jump into judgment say things to you, and it would affect you more. This then results to self-loathing, self-doubt, and boom! Si ate nag-spiral, and that was 10 days ago. Also, can I just say, when talking about body shaming, we also hear the word body dysmorphia. Ito, kanina, kakabanggit lang natin ng salita. So, here we are. No? Clinically, and according to DSM-5 is, nandun yung paano ba natin define? O DSM-5, Google nyo. GMG, Google mo girl. BDD, or Body Dysmorphic Disorder, is a preoccupation with one or more perceived defects or flaws in physical appearance that are not observable or appear slight to others. Let's not use the term lightly lang mga ate ko Pag say, you deem your body shape as imperfect or super large, you go to the gym every day to tone it, yung ganon na hindi mo obsessive. Unless ma-classify siya as obsessive behavior, dun mo siya pwedeng sabihin na you have BDD for going to the gym every day just cause you feel like you're so large. Kaya nga, nandun ka everyday because you feel dissatisfied. Yun ay action-reaction lang. And it's normal. And this is just due to negative self-perception, which is like, lang siya. Nasa mababang level pa tayo. Pero po say, you deem the shape of your body as imperfect or super large, you go to the gym every day to tone it, pero your session runs 4 hours every day with heavy routines na wala kang coach, no guide, with improper diet, OCD na yun, ate ko. And it's BDD na. When you continuously use performance-enhancing drugs, okay. it's yes. Lalo yung substance abuse. Dun ka lang as BDD. Tapos, yung mga tao na obsessively nagpapaayos. Oli London, okay, perfect example. He's trying to Koreanize himself. So, kung natin yung layers, meron siyang dissatisfaction with his face, with his appearance, with himself. Kaya siya may constant arrangement. Tinapyas na lahat ata sa kanya, pati ata bayag niya natapyas na. Utak niya walang laman yung utak niya. Puta. Anyway. So, I just want to say, okay na tayo, Dick, sa definition. Kasi singit ko lang na the word was mentioned before we recorded. And I had to explain it, but in a difficult way kasi hindi ko siya, bobo kasi ako, so hindi ko ma-explain. So ito na yung definition, diba? Naintindihan naman namin nung in-explain mo kanina. Ay, ako hindi ko naintindihan, diba? Kasi bobo ako. Ako hindi ko naintindihan. Kumakanta lang yung utak. Negative self-talk. Don't do that. Hindi, Dick, binibigyan ka namin ng platform para maging perfect. Yes. Diba? So, yun, going back, yung mga bagay na ganito, it causes disturbance in your physical, psychological, and behavioral function. Kapag hindi ka na maka-function na maayos, you can't go to work, you not being able to go to work, wala kang sahod, it's a disturbance, and it causes, may discomfort ka na sa buhay. And nagsaspiral ka from there. Mm-hmm. Pag ganito nangyari sa'yo, it's time to consider a visit sa isang mental health clinic kasi this might be an onset to BDD. Early intervention is key, mga ate ko, to improve health and quality of life outcomes. Ano ba yan? Nag-a-advise na si ate ang aga-aga pa. Pero eto guys, based on your experiences, lalo kay Angeline and kay Janine, how did you turn this body shaming episode sa buhay ninyo into body positivity? I think sa section na to talaga, kayo ang main target. Kahit si Dick actually, kasi untoned ni Dick, 'di ba? Sige, bigyan natin siya ng platform para maging perfect. Toned sila lahat. Sila may time nung post-pandemic, ang ganda ng katawan nilang tatlo.
And me, I'm still my what? I was what then? 72 kg. That was what, 5 years ago? Ano na ako ngayon? 80. That's not Tangina, including nabawasan. emotional baggage pa. Yeah. Karen. That's 70. true. O, if we include that, that's 3 times my weight. O, diba? O, diba? Kasi ayun nga, Goddamn. kitang-kita yung changes sa kanila. Kitang-kita din yung change sa akin. Because, ito si ate mo may MDD. O, start na tayo, Dick, bago pa ako mag-spiral. Ano ba? Kasi nga binabody shame ko yung sarili ko. Kasi I've always seen myself as someone so skinny. Tas yung palaging good boy, yung mukhang good boy. So, Perfect nga, perfect. nag-workout ako, ganun. Hindi para yung parang maging perfect yung katawan ko, yung magkalaman lang ba? And I'd like to think na nangyari naman. At tingnan mo ngayon, no, kahit ngayon, no, kahit sinasabi ni Anjerem, ni Janine, ikaw na ayos naman na yung katawan ko, sa akin hindi pa din. Like, there's something more. Gusto ko pa ng something more. Tapos, ayun, nagpahaba ako ng buhok. Kasi nga, alam mo yun, para, sawa ka na sa mukha mong good boy. Tatawa si Anjerem. Ayun. Na-imagine ka pa dyan ni Bravo na. Hindi pa din nagbabago. Ayun lang. Ina-achieve niya, darak. O, hindi naman yung good. Undertaker. Yan. Hala, darak nga kasi nga yung utong ni Dick palaging nakasaludo. Bilang nga lang. Tapos naka-ano lang din siya, black shirt. Oo. Tapos naka-black shirt siya palagi. Ganun pa naman yung itsura niya palagi. Naka-black shirt. Ayun lang yung sa akin. I think it's better na ibigay ko na yung mic kay Janine at saka kay Angelem kasi mas maganda siguro yung mabibigay nila. Since na-experience nila personally. Hindi ka sure. Hindi ko sure. Hindi ka sure. Hindi, feeling ko nga, hindi din ako sure na worthy ba magbigay ng advice to yan. Parang, how did you turn it into positive? Wow, napaka-negative ni girl. Ito yung peers na sinasabi sa study. Ito yung nakakapagpaano sa'yo, nakakapagpalubog sa'yo, yung mga ganyan tipo ng Ito kaibigan. po, So, I take back embodiment. what I said. Huwag kayong humanap ng Karen, huwag kayong humanap ng Janine at Dick sa buhay niyo. Dick, depende on another context. Oh, yeah. Find some dick. I mean, yeah. Tama naman si Karen. Much better yung katawan ko kaysa nung before kami umalis ni Dick sa Pilipinas noon. Pero, kasi yung change kasi na nangyari, so, siguro sabihin ko na din para kay Dick din hindi namin siya ginawa para maging sexy or what. Alam mo yun, yung mga influencer na mga May kilala nagtumatakbo. ako nagda-diet, nag-exercise para For sa the gram. OOTD. Oo, Sa OOTD may sa ganun. concert. May kilala Ay, din oo. ako. Naka-white yun. Bibili Alam pa yan yun. ng mga takong-takong na shoes. Ganun. Babalik natin yung After study concert, kanina. okay na ulit. Yung study kasi kanina si Robert Abelio, sabi niya talaga prevalent siya sa family at perpetuated sa society. Tapos sino yung may sabi, number 1 yung peers, peers talaga. Followed by Totoo family yun. members. Tama yung Peers. peers. Yes. Ay, may peers. halong love yung amin sa'yo, tsaka concern. Okay. Sa akin wala. Ayun na nga. Oh, see? Bubog ko sa buhay talaga yan siya. Ayun nga, hindi namin siya ginawa para maging, para yung panglabas lang. Bigla na lang din kasi nagbago yung lifestyle namin. And then in turn, naging maayos yung katawan. And we felt better about ourselves na din. Siguro kasi naalis nga kami sa Pilipinas. Ang pangit kasi talaga ng quality ng living dito tsaka ng lifestyle So, eto yung advice ni siya. Napanood ko to recently. Sa YouTube or something. Sabi niya, kung feeling mo, kasi di ba si Sharon maganda yung katawan ngayon, hindi siya yung mataba na, hindi siya, okay yung katawan niya ngayon. So, ang dami nagtatanong. Sinong Sharon? Wait lang, marami Cuneta. tayong kakilalang Sharon. Sharon Pineda. Akala ko De La Cruz. Pineda. Yung kapitbahay niyo dati. Sharon Cuneta. Who the fuck? Si Sharon Cuneta. Sabi niya, kung feeling mo, shitty ka, ask yourself. Sa tuwing may nagtatanong daw sa kanya, tinatanong sa kanya, paano ka pumayat? Ang sinasabi niya, tanungin mo sa sarili mo, paano ba ako tumaba? Kasi, yung body negativity is an effect of how we really feel inside. And that can be because yung mga kinakain natin at saka yung ginagawa natin sa araw-araw. Again, yung lifestyle nga natin. Maybe you feel rotten inside kasi yung loob mo din, di ba?
you feel rotten outside kasi yung loob mo din. Samgyup. Rotten na. Oo, imagine kung puro fast food ka, tas sugar, tas processed food. Ano yan, samgyup. My God, walang magandang maitudulot yun sa'yo inside and out. So, mas isipin nyo na lang yung inside kaysa sa outside. Kung gusto nyo talagang, alam nyo yun, magbago yung lifestyle. Ganun na lang. Tsaka wag lang yung panglabas, yung for the gram, yung importante. Diyos ko, mamatay din naman tayo lahat. Yeah. Anuhin mo For yung you. actually. Yeah, anuhin mo yung magandang panlabas. Sira naman pala yung liver mo. Di ba? Bukas makalawa. Ano din naman Dialysis ka na. Dialysis ka na rin At pala. least kompleto. Oo. Iba nagbebenta At least for meron item. akong Benta, diba? At least, Oo. Ah, Benta for ang sasabihin item. nila, at least meron akong 10 likes sa Instagram. Tenda. 10 like. Para sa... Para sa ganun nila, sirain mo yung katawan mo for 10 likes. Ayun na lang yung positive na yung advice. Have a healthy lifestyle para mabago mo yung loob mo. Pag nabago na yung feeling mo sa loob, lalabas yan sa labas. totoo. Magre-reflect siya sa outside. Kasi it's just all in the inside. It's in your head. Yes. It's Ayun. in your head. In your... Zombie pala, zombie. I love it. O, diba? At dahil dyan, mga kashabu, maraming salamat for tuning in. De charot. Si Jeremy. Tinapos na. Ayaw niya na ako magsalita. No? Ito Oo. hinihintay ko si Jeremy. Feeling ko, Yung, ano to eh, may something. kodigo ako dito actually. Tapos ang haba. Tapos nung pinakikinggan ko kayo, bakit iba yung akin? Bakit? Kasi hindi nga Open tayo yung isa letter ng to myself. copycatter. Feeling ko open letter to myself. So, babasahin ko na lang yung kodigo ko. Post mo rin sa Facebook. Gago. Gago. Okay, sige. Hindi. For me. Wait lang. So, open letter to yourself nga to. Hindi. Grabe Hindi. naman. Pero gawin natin Gago. ganun. I-edit Sara ko, tapos Duterte. lalagyan natin ng ng dramatic na Sige. background music. Sige. Tapos background. babasahin ko yung kodigo ko na lang. Bilis. Game. Yung mga mala MMK. Ganun. Verbatim yan Oy, Karen, ano mo siya, i-introduce mo siya ng maayos. Wait! Narito para maghatid sa atin ng magandang balita. Miss Angerem Francisco. Self-compassion. Yun yung unang-una. Para sa akin yung pinaka-importante. Pero, tulungan mo din yung sarili mo, nakilalanin yung sarili mo. So, self-awareness. Kaya ako sinasabi kanina na malaking natulong sa akin ng yoga kasi aside from surrounding myself with friends and family na who truly supports and loves me, yan, yung nabanggit kanina ni Janine na mga friends na puro negative yung pinag-uusapan. Sobrang nakaka-drain. Kaya, I've been there. Kaya, mas okay kung isa-surround mo yung sarili mo sa mga friends na yung magle-lift sa'yo. Kasi, there's only one person you need approval of, and that is you. Interrogate yourself. What kind of person you want to be, how you want to live your life, paano ka makaka-contribute sa mundo, mga ganun. Kasi, once you know exactly who you are and who you want to be, it is much easier to choose which criticism to take on board and which ones to let go. Ruminating over a nasty comment na alam mong hindi naman makakatulong sa buhay mo is just a continuation of the attack on your character. Parang nabugbog ka na nga. Ikaw pa yung naghukay nung nilibingan mo. Parang ganun. So, learn to shift your internal dialogue to something that serves you better. And also, katulad ng tinanong ni DK sa akin kanina, ano yung trigger mo. So, know your triggers, whether it comes from someone else or inside your own head. Alamin mo kung ano yung nakaka-trigger sa'yo so you can act on it. Tapos, ayun nga, you have to understand na hindi lahat ng tao pare-pareho. And most of them are highly critical. Not only to other people, but also to themselves. Kaya kapag minanglait sa'yo, kaya always remember that it is not a personal attack. It's just what they do. Hindi yun yung reflection ng worthiness mo as a human being, but rather theirs. So, I strongly suggest na avoid mo din yung
body shaming sa ibang tao kasi it reflects on who you are as a person. And judgments and opinions are not facts. Keep reminding yourself that being imperfect, making mistakes, or failing is all part of being human. Thank you. Ay, Sabi sa'yo ba't ang seryoso nung akin? Yung kodigo Thank you ko. so much, contestant Thank number you. 10, Miss Francisco from Toklong. Toklong lang. Saklang 1D. Thank you. I love it. Diba? Ganun lang talaga. O, diba? Gusto ko yung parting words ni Anjarem for all the listeners. Kung meron pa, may one piece bukod sa May kapatid umabot ko. pa ba? Umabot na ng dulo. Siguro. Oo, ifo-force ko yung tatay kong makinig. Mm-mm. Oo, siya lang. Pero I love it. Pero ika nga, ng isang old prophet na si Pink, pretty please, don't you ever feel like you're less than. Oh, bro. Less than fucking perfect. Diba? May I tumalo love na. May it. tumalo na dun yung kay Ariana. Ay, hindi. Oh, yeah. Girl, yung Ariana, I swear. Oo. Oy, Yun kung pa rin yung kung number listener one. kayo, anong episode yun? Yun ang Ate, dangerous topic. yun. Wala pa. Ate, decision ka. Decision ka dun. Sa ano yun? Wala pa. Unreleased yun. Okay, Meron okay. kaming Oh. by the end of the season, we'll release Oh, yeah. really good bloopers na nakapagpaihi sa akin. Hindi pa nahihi ako sa napkin ko kasi katatawa. Ganon. Yung kay O, Ariana. diba? Yung kay Ariana. Girl, it took us what? 45 business days to get over with that joke. As in, may ginawa po kasi si Di Christopher. So, tapos tawa kami ng tawan tatlo. Tapos seryoso siya. Alam niyo yung ayan, si perfect kasi siya. So, akala niya perfect lahat ng ginagawa niya. Ayun, perfect joke. Ayan, shaming. 'Di ba? Kailangan namin ng 1 whole year to process. O, 'di ba? At dahil diyan, since new season na tayo, instead of last words from us, kasi ang ganda na ng mga sinabi ninyo, mag-iiwan tayo ng song recommendation for our kashabus na ngayon ay trying to cope and overcome having a bad body image. Wala, bobo na siya sa English. O, mauna ka na, Janine. Body. Body. Century body. Yun sa akin, Hair by Lady Gaga. Oh. Sabi Born ni- This Way. expected it. Born This Way era din to. Pero hindi siya naging single. So, hindi siya sikat. I love Maganda it. yan, maganda yan. Pero yung message ng song is about liberation, changing your way, and using your hair as the ultimate expression of freedom. Yan, hair. Tsaka, yun din I yung love password that. ko sa ko. So, may clue na kayo. Yeah. Sa Password Netflix po account. sa pakiclarify. Sa Thank Netflix you po. account. Yan, oo. Wala na. Wala. Speaking of Netflix, wala na. Ako, nakik na ako Nakik sa ka na Netflix ulit? nila. Hindi, may Naku, paraan. wala Ting si Anjo Rem meron. May paraan. nakalagin. Oo. May paraan. Oo. Di okay na. PM nyo kami Lock-lock. kung naghahanap ng paraan. Ah, PM nyo PM nyo kami. kami. Alam Ito namin yung kung paano. Patreon namin. Mm-mm. Alam niyo na yung password ko. O ako naman. No? Ano? Doon tayo sa classic. Ang alay ko sa inyong gabi, standing right in front of you, in 5'2" from Malabon, Christina Aguilera po. And I believe in the saying, ladies and gentlemen, no? Para sa inyo to, mga kashabu. You are beautiful, no matter what they say. Words can't bring you down. Oh no. You're beautiful in every single way. Yes. Words can't bring you down. Oh no. So, don't you bring me down today. Oh. Okay. Yan. Oh. O, diba? Ano yan? Galing yan sa ating old prophet na si Christina Aguilera. Beautiful po, mga kababayan. 53667. You're a great singer. Parang, ang hirap. O, ikaw na, Jorem. Ako, Queen. By Jessie J. Queen. Ano yun? Hindi ko Ay, alam oo, yun. Queen. Ganda yun. Pakinggan nyo na Oo. lang para malaman nyo kung bakit. Si ate naman. Si ate maganda. naman. Pakinggan niyo. Pakinggan nyo. Okay. O, last but not the least, Ito yung perfect. Standing 5'7" in her brain.
Sa akin, Ego lang pala. Freak Flag. Sa Shrek the Musical. Freak Flag. Freak flag? Magbabasa ako ng isang stanza. Ayan. Oh, ano? Ang nagsabi nito si Humpty Dumpty. Ganda mo yung pagkakasabi mo. Hindi, babasahin yes. ko na lang. Ang sakit ng lalamunan ko na eh. Ito sabi ni Humpty Dumpty. We've got magic. Ooh. We've got power. Who are they to say we're wrong? All the things that makes us special are the things that make us strong. Diba? Yun na. I love you guys. Ayun na. Patawarin ako ni Jesus. Kristo. What is she made of? Ate, kahit may sipon ka, kahit may pollen allergy ka, ate, it's something else talaga. There's something with you. Hindi niyo naman inintindi yung message eh. Kayo. Naintindihan namin. Sige, anong sabi ni Humpty Dumpty? Wait, ang sakit ng tiyan ko. He sat on a wall and he had a great fall. Went up the hill. Iba na. Nakita sila kasi may wall. Pero thank you so much. Diba, napaka-Dick Christopher nung niya, nung recommendation niya. Yeah. Kasi siyang mahilig sa amin sa musicals. Diba? Very bougie. Chusera. Ay, may share I pa love ako na Senryu. Ano? Kapatid to ng haiku. Ay, okay. Oo. Hindi pa yun Nag-anime naman siya. yung palali Okay. ng buhok. Ha? Hello, Kitty. Sanrio. Hello, Kitty. Hello, Kasi Kitty. melody. Ate, Sanrio! Ay, okay. Iba. May kapatid pala yun. Hindi. Type siya ng poem. Oh. O, nantula. Okay. Oo. Okay. So, eto yun. Size doesn't matter. Matter? Californian. Californian. Ito na, seryoso. Okay. Sorry. Okay, seryoso na. Size doesn't matter. Skinny bitch or fat whore. Hey, we are all swines. Okay. Oh. Thank Sinabi you mong from baboy tayo Beverly na. Hills. From 90210 Beverly Hills. Matter. Matter, you're all swines. Dudumi niyo? Ayan na nga, mga hayop. If you've reached this point of this podcast, ate ko, congratulations kapatid. Natiis mo pa din kami pakinggan. Pero bago pa man natin tapusin to, I just wanna give a shout out to all the girlies who's going through body dysmorphia, BDD, OCD, kung may problema ka sa kapitbahay mo. And boys girlies as who are well. having a hard time. Oo nga, boys din. Boys too. May body. It's in general. Okay. Okay. Mga gago to, mga all lives matter talaga mga tao na to eh. Diba? Sabi mo kasi girlies yun. Again, Oo nga. Dapat boys din. napaka talaga to all my girlies who are having a hard time loving their body. Hindi mo na naman sinabi Dahil yung sa boys. unsolicited comments around them, just like my friends, I just want Di to say that malinaw the eh. journey to loving yourself is long, but never impossible. We'll get there. Mauuna kayo kaysa sa akin kasi feeling ko tegi na ako next year. Shot puno to the journey of loving and respecting your body. Ganon. So, Dick Christopher, hit it. Okay. Si Lodi. Perfect! Okay. Hindi, Nangyari. hindi, ito na nga eh. Oh. So, follow our podcast on Spotify, Apple Podcast, and sa Amazon Music. Wala nang Google Podcast, sadly. And rate nyo na din kami. Ang hindi mag-rate, sabi ni Karen, magkakaroon ng singaw sa tenga. Ang sakit naman. Kasi nag-ano ko. Paano gagaling yun? Ang hirap, diba? Sa mga nakarelate at may hinanakit sa mga nang fat shame sa kanila, pag-usapan natin yan. Tuloy natin ang kwentuhan on our socials. Like and follow us on Facebook, Instagram, TikTok, and Threads.
That's at Friday Calls. You can find the links sa show notes below. Yes, Ate Jess. Sendan nyo na nga din kami ng DM kung may mga gusto kayong ibang topics na itackle. Itackle? Kasi wala May na tayong utang sa'yo. maisip, no? Itackle. O nga, mag-suggest Dinamba. naman kayo. Oo nga. Or i-share nyo yung point of view nyo. Feeling nyo, do you matter? Share nyo sa akin. Do you matter? May main character Oo. si Nakawa kay Dick. Ayan, share niyo yung point of view or personal experiences niyo. Oy, joke lang. Babasahin namin yan. Tapos magko-comment kami. GIF lang. Whatever. Ganun yun. Magko-comment kami, unsolicited. Ang hirap. At dahil dyan, maraming salamat mga kashabu. Welcome to the back. Back to the welcome. Bye, Shabu Nation. See you on the next episode. Babo na ang dahon.